May mga kwentong minsan mo lang maririnig, pero mananatili sa isipan mo habang buhay. Mga kwentong hindi mo gustong paniwalaan, pero sa kaloob-looban mo, alam mong may bahagi itong totoo. Ang kwentong maririnig mo ngayon ay hindi basta-bastang alamat o kathang-isip lamang. Isang simpleng bakasyon sa Capiz na nauwi sa isang madilim na bangungot, isang gabi ng hilakbot, takot, at matinding pagtakas mula sa mga nilalang na hindi dapat nakikita ng mata ng tao. Pero bago ka makinig, isang babala, kung mahina ang loob mo, kung madaling bumigay ang isip mo sa takot, maaaring hindi mo gustong tapusin ang kwentong ito. Dahil pagkatapos mong marinig ito, maaaring hindi ka na muling makatulog ng mahimbing. Patayin ang ilaw, siguraduhing sarado ang mga pinto at bintana. Dahil kapag nagsimula na ang kwento, wala nang atrasan. Ito ang Bakasyon sa Capiz. Matagal na panahon nang magdesisyon kaming magbakasyon sa Capiz, isang lugar na matagal nang usap-usapan bilang tahanan ng mga aswang. Hindi ako naniniwala sa ganoong mga kwento, kaya't nang imbitahan ako ng kaibigan kong si Eric na magbakasyon sa kanilang probinsya, agad akong pumayag. Kasama namin sina Mark at Leo, mga kababata naming sabik din sa bagong karanasan. Pagkarating namin sa bayan, sinalubong kami ng tiyuhin ni Eric na si Mang Ernesto. Matanda na siya, pero matikas pa rin ang tindig. Agad naming napansin ang tahimik na paligid, ang mga bahay ay malalayo sa isa't isa, nakapalibot sa kakahuyan. Ang mga residente ay mapanuri ang tingin, para bang sinusuri nila kung sino kami. Huwag kayong lalabas pagsapit ng dilim, seryosong bilin ni Mang Ernesto habang nag-aayos ng hapunan. Iba ang gabi dito sa amin. Natawa lang kami. Inisip namin na bahagi lang ito ng mga lumang paniniwala. Kinagabihan, nag-inuman kami sa harap ng bahay. Ang paligid ay tahimik maliban sa mahihinang tunog ng mga insekto. Pero habang patagal ng patagal, parang lumalamig ang hangin. Nagsimula akong makaramdam ng kakaiba, parang may mga matang nakatingin sa amin mula sa kadiliman. Masyado yatang tahimik dito, wika ni Leo. Maya-maya, may narinig kaming mahina at matinis na hagikik, parang halakhak ng isang babaeng wala sa katinuan. Biglang lumakas ang ihip ng hangin. Napansin ko ang anino sa dulo ng bakuran, parang tao, pero masyadong payat at mahaba ang mga braso. May tao ba dyan? Sigaw ni Mark. Walang sumagot. Pero biglang may humampa sa puno ng niyog, kasabay ng pagkalog ng mga dahon nito. Napalingon kaming lahat. Pumasok na tayo, sabi ni Eric, halatang kinakabahan. Pagkapasok namin, agad niyang inilak ang pinto at kinalso ang isang kahoy. Huwag kayong lalabas, sabi niya. Ano bang nangyayari? Tanong ko. Bago pa siya makasagot, biglang may malakas na tunog sa bubungan. Parang may mabigat na bagay na lumapag doon. Sinundan ito ng gasgas sa kahoy, tila may matatalim na kuko na kinakayod ito. Lumapit si Mang Ernesto sa altar at kinuha ang isang bote ng langis. Huwag kayong maingay, mahina niyang utos. Lumapit ako sa bintana at bahagyang sumilip. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko ang isang nilalang, mahaba ang mga kuko, at nakangiti ng ubod ng lapad, animoy punit ang kanyang pisngi.
Ang mga mata niya ay kumikislap na parang mata ng isang hayop sa dilim. Napaatras ako, nanginginig. Ano yun? Tanong ko. Aswang, sagot ni Mang Ernesto. Maya-maya, nagsimula ng kalampagin ng nilalang ang pinto. Halos mapatalon kami sa lakas ng pagyanig. Sinindihan ni Mang Ernesto ang isang kandila at inilagay sa sahig. Kapag binuksan natin yan, hindi na natin kayang isara, babala niya. Sa labas, narinig namin ang mabigat na pagaspas ng pakpak, parang higanteng paniki. Ilang saglit pa, isang malakas na sigaw ang pumailan lang sa hangin, halong halakhak at panaghoy. At pagkatapos noon, biglang nagkaroon ng katahimikan. Dahan-dahan kaming lumapit sa bintana. Wala na ang nilalang. Ngunit sa lupa, nakita namin ang bakas ng mahahabang paa at patak ng itim na likido. Ngayon kayo maniniwala, sabi ni Mang Ernesto. Hindi ko inaasahan na ang isang simpleng bakasyon ay mauuwi sa bangungot na hindi ko kailanman malilimutan. Kinabukasan, matapos ang takot na dinanas namin noong gabi, halos hindi kami makapaniwala sa aming nakita. May bakas ng kamay sa bubungan. Mahaba ang mga daliri, at sa bawat kuko, may naiwan itong malalim na gasgas sa kahoy. Pero ang pinaka-nakakatakot, may bakas ng itim na likido na tila damaloy mula sa kamay na iyon. Hindi pa ito tapos, sabi ni Mang Ernesto habang binubura ng langis ang marka sa bubong. Nagpasya kaming lumibot sa baryo kinahapunan, sinusubukang ipagpag ang takot na nangyari sa amin. Pero habang naglalakad kami sa makipot na daan, napansin kong tila iilang residente lamang ang nasa labas. Lahat sila, matanda na. Ang tingin nila sa amin, hindi pala kaibigan, kundi may halong pag-aalala. Mga iho, tawag ng isang matandang babae na may dalang basket ng halamang gamot. Dapat hindi na kayo nagpunta rito. Nagkatinginan kami ni Mark. Bakit po? Tanong niya. Nararamdaman na nila ang dugo nyo. Mga dayo kayo, sariwa ang laman nyo, sabi ng matanda, saka mabilis na tumalikod. Kinilabutan ako sa sinabi niya. Pagbalik namin sa bahay, napansin naming parang hindi mapakali si Mang Ernesto. May inilalagay siyang pulang asin sa paligid ng bahay at nagbubulong habang ikinakabit ang bawang sa bawat bintana. Bakit kayo umalis? Tanong niya sa amin nang may diin sa boses. Naglakad-lakad lang po, sagot ni Leo, halatang balisa. Mas lalo nilang nalaman kung sino kayo. Alam na nila ang amoy nyo. Bago ko pa siya matanong, biglang bumagsak ang isang malakas na hangin mula sa kung saan. Napalakas ang tunog ng mga dahon sa paligid, at tila may mabigat na bagay na dumaan sa bubungan. Lahat kami napatigil. Mula sa labas, may narinig kaming mahina ngunit umaalingaw-ngaw na boses. Malamig. Walang emosyon. Pero ramdam namin ang pananabik sa bawat bigkas ng salita. Hindi namin namalayang nagdilim na pala ang langit. Muli, naroon kami sa loob ng bahay, nakalak ang bawat pinto't bintana. Hawak ni Mang Ernesto ang isang lumang itak habang nag-iikot sa loob ng bahay, para bang may inaasahan siyang atake. Tahimik kaming nakaupo sa sahig, halos hindi makagalaw. Wala ni isa sa amin ang nagbibiro o nag-uusap. Hanggang sa biglang bumagsak ang ilaw ng gasera sa lamesa. Napalundag kami sa gulat.
At noon namin napansin, may nakatayo sa may bintana. Hindi ito basta anino. May hugis ito, isang babae na mahaba ang buhok, nangingintab sa dilim ang maputi nitong balat. Pero ang hindi ko kinaya ay ang mga mata nito, pula, kumikislap, at diretsyong nakatingin sa amin. Dahan-dahan itong ngumiti. At mula sa bibig nito, dahan-daang bumukas ang bibig, hanggang sa umabot ang hiwa sa magkabilang pisngi nito. Tulong, sabi nito, ngunit hindi iyon boses ng isang tao na humihingi ng saklolo, para itong tunog ng maraming boses na pinaghalo-halo. Napasigaw si Leo at napaatras sa dingding. Mabilis na sinabuyan ni Mang Ernesto ng banal na langis ang bintana, at sa isang iglap, nawala ang babae. Pero ang naiwan ay isang malakas na tunog sa bubungan, kasabay ng pag-uga ng buong bahay. Parang may bumabagsak na malaking bagay mula sa itaas. Isa lang siya, sabi ni Mang Ernesto. Mas marami pa sila. Sa labas, narinig namin ang maraming yabag, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi napakarami. Parang may isang buong pangkat ng mga nilalang na nagtitipon sa labas. Tumitindi ang takot habang bumibigat ang bawat yabag sa bubungan. Sa labas, may naririnig kaming mabibigat na hininga, tila mga nilalang na sabik sa aming laman. Kapag bumagsak ang bubong, tumakbo kayo palabas. Mariing utos ni Mang Ernesto habang mahigpit na hawak ang kanyang itak. Ngunit bago pa kami makagalaw, isang malakas na tunog ang yumanig sa buong bahay, parang may bumagsak mula sa taas. Sinundan ito ng tunog ng matutulis na kuko na humahagod sa dingding. Tila ginuguhitan ng matatalas na kuko ang kahoy, unti-unting bumababa, hanggang sa umabot ito sa pinto. At biglang, bumukas ang pinto ng malakas. Isang anino ang dumaan sa harapan ko, mabilis, malamig ang presensya, at nag-iiwan ng matinding hilakbot. Sa ilalim ng liwanag ng gasera, nakita ko itong malinaw, isang nilalang na may mahahabang kamay, nakatiklop ang pakpak na tila balat ng paniki, at ang mga mata nitong pulang-pula, puno ng kasakiman. Takbo! Sigaw ni Eric, sabay hatak sa akin. Wala na kaming nagawa kundi ang tumakbo palabas, sinisipa ang anumang nakaharang sa daan. Nasa harapan namin si Mang Ernesto, kumakaway para ituro ang daan patungo sa likod bahay, kung saan may isang makipot na daan patungo sa kakahuyan. Ngunit bago kami makarating, isang malakas na pagaspas ang pumihil sa amin. Mula sa itaas, bumagsak ang isa pang nilalang, mas malaki, mas matindi ang anyo. Ang katawan nito ay litaw ang buto, ngunit ang balat ay parang natunaw na laman. Ang bibig nito ay may mahahabang pangil, at mula roon ay tumulo ang itim na laway. Huwag kayong tumigil. Sigaw ni Mang Ernesto. Mabilis siyang sumugod at tinaga ang nilalang gamit ang itak. Tumilamsik ang itim na dugo nito, kasabay ng isang matinis na hiyaw na halos pumutok ang aming mga tainga. Nagpatuloy kami sa pagtakbo sa masukal na kakahuyan. Habang tumatakbo, nadidinig namin ang malalakas na yapak ng mga nilalang sa likod namin. Hindi namin alam kung gaano sila karami, pero ramdam namin ang kanilang presensya, nagmamadali, gutom, at uhaw sa dugo. May simbahan sa dulo ng daan. Doon tayo pupunta. Sigaw ni Mang Ernesto. Sa malayo,
Sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan, nakita namin ang isang lumang kapilya. Walang ilaw, parang abandonado, pero yun na lang ang tanging pag-asa namin. Isa-isa kaming pumasok, at pagkapasok namin, agad na isinara ni Mang Ernesto ang pinto. Kumuha siya ng isang lumang krus na nakasabit sa dingding at itinapat sa pinto. Sa labas, narinig namin ang pag-ikot ng hangin, tila isang buhawi na may kasamang mabibigat na yabag. Lumalapit sila, at nang lumapat ang unang matalim na kuko sa pinto, biglang kumulog ng malakas. Isang nakakasilaw na kidlat ang gumuhit sa langit, kasabay ng pag-alog ng lupa. Sa isang iglap, biglang nawala ang ingay sa labas. Dahan-dahan naming inalis ang pagkakatulak sa pinto. Tahimik. Nang sinilip ni Mark ang labas, wala na ang mga nilalang. Hindi namin alam kung paano, pero sa isang iglap, nawala sila, parang hindi sila kailanman naroon. Kinabukasan, maaga kaming bumalik sa bahay ni Mang Ernesto, kinuha ang aming gamit, at agad na umalis ng baryo. Walang ni isa sa amin ang nagsalita sa buong biyahe. Halos hindi ko na maalala kung paano kami nakabalik sa Maynila. Ang alam ko lang, nang humakbang ako pabalik sa aming bahay, pakiramdam ko'y isa akong taong bumalik mula sa bingit ng kamatayan. Simula noon, hindi ko na muling binisita ang Capiz. Pero minsan, sa hating gabi, kapag tahimik ang paligid, naririnig ko pa rin ang mga yabag sa bubungan.